Unti-unti na bumibigat, Mel, ang daloy ng trapiko papasok dito sa North Luzon Expressway. Ayon sa pamunuan ng NLEX ay mas malaki na ang volume ng mga sasakyang pumapasok ngayon dito kumpara noong nakaraang taon. Ganito ang itsura ng EDSA papasok sa North Luzon Expressway ngayong hapon. Siksikan ng mga sasakyan palabas ng Metro Manila. Ang konstruksyon ng MRT line patungong monumento ang isa sa mga dahilan ng pagsisikip sa EDSA lalo pat bago pumasok sa mismong expressway. Ginagawa pa ang isang MRT station sa tapat ng Balintawak Market. Dagdag pa dito ang mga bus na nagsasakay sa gilid ng EDSA. Marami kasi sa mga pasahero hindi na nagtungo sa mga bus station at inabangan na lamang ang mga bus sa lugar na ito bago pumasok sa expressway. Sa mismong NLEX naman, sa mga entry at exit lang umano ang nagkakaroon ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Sa Automated Traffic Monitoring Station ng NLEX, makikita ang kabuuang haba ng North Luzon Expressway. Kita ang mga posibleng choke points sa kahaba ng NLEX. Kaninang umaga, naitala na yung 2% increase kumpara last year. Ibig sabihin ito mga 3,200 vehicle per hour. Ngayong hapon naman, umabot na siya ng 4,600 ngayong alas 5 ng hapon. Per hour din yun. So mas marami yung pumasok ngayon kumpara nung last year na ganitong panahon? Inaasahan namin ang 15 to 20% increase. Ngayong Miyerkules hanggang bukas ang pinakamabigat. Sa ngayon, masikip na umano ang Santa Rita Exit Lateral Road sa Bulacan dahil puno na ito ng mga sasakyan. Ang Dao Exit at ang papasok sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX para naman sa mga pupuntang Subic at Baguio. Mahigpit naman umanong nakatutok ang mahigit 30 patrol vehicle ng NLEX, kabilang na ang 59 na video camera sa kahaba ng expressway. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang aksidente sa NLEX. Maging ang konstruksyon ng bagong interchange mula sa Mindanao Avenue ay kanila naman nilinis para hindi maging sagabal sa traffic. Check upin natin mabuti yung sakyan nang hindi tayo masiraan kasi makakontribute tayo sa pagbagal ng traffic. Suot laging seatbelt ng pangkaligtasan at kung medyo napagod na tayo at may mga personal na pangailangan, tumigil sa mga gas stations para... Ngayong gabi, Mel, inaasahang bibigat pa ang daloy ng trapiko papasok dito sa NLEX. Bagamat wala namang inaasahang aberya dito sa loob ng expressway, asahan na daw ang mabagal na daloy papasok dito, partikular na ang EDSA Balintawak at pati na ang mga exit points ng expressway. Bukod sa pamunuan ng NLEX ay may sarili mga support unit sa mga gasoline stations na handang tumulong sa mga motorista. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Isang elf truck at pampaserong bus ang nagkasalpukan sa Star Tollway sa Batangas kanina. Patay ang driver at pahinante ng truck. At sugatan naman ang mahigit 20 iba pa. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa kasagsagan ng mga biyahe ngayong Miyerkules Santo, nabulabog ang kahabaan ng Star Tollway sa Batangas nang magsalpukan ng isang elf truck at isang pampasaherong bus sa bandang kilometer 95 pasado alas 8 ng umaga. Dead on the spot ang driver ng truck na si Pepito Briones na ipit sa loob ng sasakyan. Ang pahinanting si Noriel Petilo inabutan pa ng GMA News habang hinihila papalabas ng wasak na truck. Agad siyang isinugod sa Batangas Regional Hospital kasama ng driver ng bus at 20 iba pa. Ayon sa pulisya, papunta sana ng Batangas City ang truck mula San Jose, Batangas nang biglang mag-overtake ang kasalubong na N. De La Rosa bus. Sa lakas ng banggaan, napipi ang harapan ng truck, tumagilid at nahulog naman sa gilid ng kalsada ang bus. Yung mga bus, lalo ngayon mag-Holy Week, sila ay naghahabol ng mga pasahero, hinahabol nila yung biyahe. Kaya po, naging reckless sila. Pasado alauna ng tanghali, binawian na rin ang buhay sa ospital ang pahinanting si Petilo. Stable naman ang bus driver na si Janer Batucabe pero kinailangang ilipat sa Maynila. Nangako ang pamunuan ng N. De La Rosa Bus Company na sasagutin nito ang gastusin ng mga biktima pero iginiit nitong hindi raw kasalanan ng bus ang aksidente. Siyempre, nagsadin stop yung nasa unahan ng bus. Kasi expressway yan. Pumreno yung driver namin. Pag preno, siyempre, dala ng pangyayari, iiwas siya. Pinabulaan na naman ito ng ilan sa mga pasahero. Umovertake po kasi yung driver Bali, nasa tamang daan naman po yung yung tracking po. Tapos medyo alanganin na siya. Namalayan ko na lang po, mag-cheat yung gulong ng bus. Tapos bigla na lang nagtalsikan yung Mula rito sa Batangas City, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Para maiwasan ang disgrasya sa kalsada, ang paalala ng mga otoridad, doblehin ang pag-iingat sa pagmamaneho at huwag daw pong pairali ng init ng ulo
nakatutok si Joseph Morong. Sa salpukang ito ng isang elf truck at pampasaherong bus sa Star Tollway sa Batangas, 2 ang namatay at 20 pa ang nasugatan. Ang mga aksidenteng tulad nito ang iniiwasan ng Department of Health ngayong Semana Santa. Sa National Electronic Injury Surveillance System, isang sistema na nangangalap ng datos mula sa 65 na mga pribado at publikong hospital, lampas 6,000 ang naitalang aksidente. Mula Agosto hanggang Disyembre 2009, halos kalahati sa kalsada nangyari. 60% ng mga naaksidente ay nasa edad na 15 hanggang 44. Noong Disyembre ay may pinakamaraming naitalang kaso, panahon kung kailan marami ang pagdiriwang. Ngayong Semana Santa, pinaalalahanan na ng DOH ang mga babiyahe sa probinsya. Huwag din daw sabayan ng init ng ulo ang alinsangan ng panahon para iwas disgrasya. Yung mga nagmamaneho ay mag-ingat at isaisip nila na hindi lamang sila ang nagmamaneho sa kalye. Panatilihin din daw na sagrado ang paggunita sa Semana Santa at umiwas sa alak kung maaari. Ewan ko lang kung masyadong marami yung gusto mag-party ngayong Holy Week, pero ang Holy Week ay dapat sa pagkabanal. Ang mga simpleng pag-iingat tulad ng pagsusuot ng seatbelt habang bumabiyahe ay maaari makapagligtas ng inyong buhay. Kaya ngayong Semana Santa, bumiyahe ng ligtas at huwag magbaka sakali. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Hindi muna ipatutupad ang pagpapataw ng 12% value-added tax sa toll bukas. Ito po ang napagkasunduan sa pulong sa Malacanang ng mga opisyal ng Department of Transportation and Communication, ng Department of Finance at ng Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Presidential Spokesperson Ricardo Saludo, nagpasyang ipagpaliban ito para maplansya ng Toll Regulatory Board ang implementing rules at mechanics kaugnay nito. Inaasahang ipatutupad ang pagpapataw ng VAT bago matapos ang buwan ng Abril. Ang importante rito, ulitin ko, ay unang-una, hindi magkakaroon ng pagsagabal sa serbisyo ng ating mga tollways. Dapat tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng ating mga sasakyan. Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa Batangas Port. Nakatutok doon live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, kahit na napakainit ng panahon ngayong araw dito sa Batangas Port ay nananatili naman na malamig ang ulo ng karamihan sa mga pasahero at sa pangkalahatan daw ay maayos naman ang naging operasyon ng buong pantalan. Sa kabila ng kaunting pagsisiksikan, matagal na paghihintay sa pila ng tiket at pag-aabang sa mga bahagyang na-delay na mga biyahe. Naging organisado naman daw ang pangkahalatang operasyon ng Port of Batangas ngayong Miyerkules Santo. As of 4 p.m., umabot na sa 14,000 passengers ang nagpasyang magtawid dagat ngayon. Tansya ng PPA, lalampas pa ito sa 20,000 bago magtapos ang araw. Well, dapat kasi maaga sila pumunta rito at makabili agad ng ticket dahil kinokontrol muna ng shipping companies pagbebenta ng ticket. Ayon pa sa pamunuan ng pantalan, hindi na kinailangan ng special trips dahil sapat ang bilang ng mga barkong naglayag ngayong araw. Sinigundahan naman ito ng DOTC matapos itong mag-conduct ng random inspection sa mga barko at pasilidad. Commendable naman yung management ng Philippine Ports Authority kasama ang Marina, kasama ang Coast Guard. Kaya lang hindi natin maiiwasan dahil napakarami ang biyahero ngayon. Gayunman hindi pa rin naiwasan ng ilang aberya tulad ng pagkasira ng aircon ng Terminal 2 habang kainitan ng biyahe. Oo nga mahirap lalo na kung may anak. 8 pa po ang alis namin ng gabi. Papunta pong Kalapan. Kanina pa po kami dito umaga. Ang mga personnel naman sa security checkpoints na pasabak din. Masyado sila nagmamadali. Sandamakmak na patalim at iba pang matutulis na bagay ang nakumpiska sa inspection areas. Ang mga hayop na hindi naikuha ng quarantine certificates, hindi nakalusot sa entrance.